Para makagawa tayo ng fried rice ay syempre kailangan natin ng kanin. Mapa leftover man yan o bagong luto. 2 cups ng bigas ang bala ko talagang isaing. Common way lang ito ng pagsasaing at sa tingin ko naman ay karamihan sa inyo ay binibasic lang ito. Yung bigas na gamit ko rito is yung common na bigas na pangsaing. Long grain rice ito na ang presyo ay naglalaro between 55 to 60 pesos kung bibilin sa palengke. Yung medium to long grain size ng rice kasi mas recommended yon if gagawa talaga ng sinangag kasi mas buhaghag yun kapag ka naluto. Hindi siya masyadong starchy unlike sa short grain rice katulad ng kaning malagkit na usually ginagamit sa kakanin, then Japanese rice sa sushi naman. Mag-share ako sa inyo mga kainam ng 3 ways na alam ko ng pagluluto ng fried rice. Masasabi ko na pangmasa fried rice ito na pwede mong maibenta sa mas mababang halaga for at least around mga 15 pesos. Naswak sa bulsa at syempre swak din sa panglasa. At para naman less hassle at mas mapabilis kayo ay i-chop nyo na yung mga hiwain habang inire-rest yung kanin ng ilang minuto para naka-ready na at dire-diretso ang lutuan ng sinangag. So yung unang gagawin natin is yung literal na egg fried rice. Lagay lang tayo ng konting mantika. Ilagay yung egg. Gagamit ako ng 2. Yung egg na ginamit ko rito yung pinagsilawang kasi ito yung available eh. Wala kasi kaming available na egg na puti ngayon eh. Scramble lang natin siya, ganyan. Tapos pag luto na siya, set aside lang muna natin. Star margarine. Since meron lang din naman ito sa bahay, gagamitin ko na. Masarap din kasi sa fried rice tong margarine eh. May enhance niya yung flavor. Ngayon lalagyan lang natin siya ng garlic. Pagka nag-brownish na yun, pwede na nating lagay yung sibuyas. Kung nung garlic nyo, medyo nag-brown na, pwede nyo nang ilagay yung pinakakanin. So, syempre, hindi ko ilalahat yan kasi yung iba dito, gagamitin natin para mamaya. Dun sa mga susunod pa na fried rice na gagawin natin. Kapag ka nailagay nyo na yung kanin, pwede nyo na yan timplahan ng pampalasa. Then, ilagay nyo na yung scrambled egg na sinet aside. Ang pinagtitimpla ko lang naman dito, yung usual na magic sarap lang, saka yung asin. Sa asin, alalay lang sa paglalagay. Di baling kulang, wag lang mapasobra kasi mas mahirapan kayo kapag ka napasobra. So, alalay lang, tikim-tikim lang din. Tapos sa paminta, lagyan nyo lang ng kaayusan. Ayan, wag naman yung sobrang dami kasi ma-hatching kayo. Ang alternate sa asin, patis, pwede rin. Tikman nyo lang siya. Ngayon, nasa inyo kung gusto nyo pang magdagdag, pero ako magdadagdag pa ako ng konti. Pa-konti-konti lang para hindi kayo mapasobra. Ayan, okay na. Sa akin, okay na yung ganitong alat. Basta transfer nyo na lang siya sa gusto nyo lagayan. Wala tayo sa egg. Mantika lang muna. Dito naman medyo iibahin lang natin yung luto sa itlog. Ganun lang din, magbibitin lang tayo dito ng itlog. Gagawin lang natin to parang omelette pero yung manipis na version. Tayin lang natin siyang medyo tumigas. Flip over nyo lang pagkaluto na yung ibabaw para pantay yung kakaluto niya. Ayan. Pagkaluto na siyang ganito, pwede na yon. Lagay lang muna natin siya sa strainer para ma-strain yung excess oil. Transfer lang muna natin siya. Atin dito, i-roll lang natin na ganito. Slice lang natin siya para maging string egg siya. Pahaba siyang ganito. Ayan. Ito yung tinatawag ko na curry fried rice. Ang pinagkaiba lang, lalagyan lang natin ng curry powder para maglasang curry siya. Mag-isa lang ng bawang at sibuyas, pagkatapos ay ilagay na yung kanin. Dito na natin siya titimplahan ng curry. Ganitong nakasupot, mabibili nyo ito sa palengke for around 10 pesos. Ipang titimpla lang natin to, nakakasuya yung lasa pag sumobra ka ng paglagay ng curry powder. Alos wala pa nga sa kalahati yung nagamit ko dito. Ayan, kumulay na siya agad. Para kakaiba yung aroma niya kumpara dun sa egg fried rice.
Tapos nga, titimplahan lang natin yan ng magic sarap saka ng asin. Haluin lang natin para evenly distributed yung nilagay natin pampalasa. Same lang din kanina. Halos lahat naman yan may paminta. Pwede nyo nang patayin yung apoy. Kasi tinitimplahan na lang naman eh. Pag kulang pa sa alat, dagdagan nyo ng patis o di kaya naman asin. Depende sa inyo kung anong trip yung lagay na pampaalat. So, pinaka pang-garnish na natin yun since luto na naman na. Yung pinaka string egg natin. I-transfer nyo lang sa lagayan at itoppings na yung nahiwang string egg. So, same pan lang din yung gagamitin natin. Di ko na to hinugasan. Malinis naman yan. Itong pangatlo, yung pinaka last, is yung adobo fried rice naman. Halos same lang din to, pero ito, ang base naman nito is adobo style. Na, syempre, same procedure. Kumukulo na, lagay na yung garlic. Sibuyas. Ayan, pag nag-brown na, pwede na natin ilagay yung kanin. So, sa gitna niyan, lagay na natin yung ating toyo. Tapos suka. Yung literal na nilalagay lang din natin sa adobo. Tapos asukal mamaya. Yung suka ng konti, huwag nyo munang haluin. So, halo na natin yan. Tapos, ititimplahan lang din natin yan ng magic sarap saka asin kasi babalance natin ng asukal. Then, lagay na natin tong paminta. So, pili na lang kayo dito sa tatlo kung ano yung bet nyo na pwedeng ipang tinda. Actually, lahat naman to pwede nyo maibenta for around 15 pesos. May kita pa rin kayo doon. Kasi mga less food cost naman yun. I-continue nyo lang yung paghahalo nyo sa fried rice hanggang sa mapansin na evenly distributed na yung mga sangkap na inilagay. Patayin na natin yung apoy. So, titikman na natin siya. Lasang adobo na. Kailangan ako sa alat konti. Dagdag lang konti. Pero yung tamis okay na eh. Mabalanse na eh. Tapos masarap sa adobo, medyo maraming paminta. Ang ng paminta. At kapag ka okay na ay transfer lang sa lagayan at kung may natira pang string egg ay isama na sa paglagay. Matapos ngang maluto ang mga fried rice ay dito ko na siya lalagyan ng garnish katulad nga nitong spring onion. Ngayon kung gusto niyo naman siyang ipang negosyo ay ilagay niyo lang ito sa styro. At sigurado naman sa halagang 15 pesos ay tiyak papatok ito. And that's it mga kainam, ang ating 3 ways fried rice recipe. About sa ating food cost ay ilalagay ko na lang po iyan sa ating description box down below. Maraming salamat po sa mga nakapanood. Till next video ulit mga kainam. Thank you so much.